Bago ko po simulan ang kwento ko, Kuya Dax, hayaan niyo po muna akong batiin ko kayo kasama mga taga-subaybay ng channel ninyo ng isang magandang araw. Dumalang po ang isa sa kwento niyo sa feed ko at napansin ko na karamihan sa mga nagpapadala ng kwento sa inyo ay katulad ng sa amin ng boyfriend ko. Opo, pareho po kaming kasapi ng third sex. Kaya naisipan ko na din na isulat ang kwento ko at ipadala sa inyo para ma-narrate. Sana'y madaming kiligin at makarelate sa kwento kong ito. Hindi ko na po muna sasabihin ang totoong pangalan namin ng jowa ko kasi sa totoo lang, hindi pa kami out sa pamilya namin. In short, magkasama na kami sa isang bubong pero sa pagkakaalam ng parents namin ay mag-partner lang sa negosyo. First year high school pa lang ay magkakilala na kami ni Marlon. Magkaklase kami noon na one time ay kumopya siya sa akin ng assignment. Doon na nagsimula na maging close kami. Hanggang sa makagraduate nga kami ng high school. Sabay din kami nag-entrance sa exam sa isang university at doon na rin kami nag-aral ng college. Ako yung tipo ng tahimik sa klase, focus sa pag-aaral. Samantalang si Marlon naman, yung madalas na tinitilian ng mga babaeng estudyante sa gym dahil varsity player kasi siya. Pero kahit magkaiba kami, hindi nawala yung pagkakaibigan namin. Kahit hindi kami yung typical na magtropa na palagi magkasama kapag kailangan namin ng kasama ng isa't isa sa lunch o paglalakad ng malayuan. Lagi kaming nandun sa isa't isa. Noong mga panahon nga pa lang ito, sa tiyahin lang ni Marlon siya nakikituloy. Nasa ibang bansa kasi mga magulang niya at nagtatrabaho. Australia to be exact. Hindi naman po sa pabubuhat ng bangko, Kuya Dax. Pero pareho po kaming may itsura ng jowa ko. Kaya madalas kaming tanongin kung bakit wala pa kaming girlfriend. Ang palagi na lang naming sinasagot ay focus muna sa goals. Pero ang totoo, pareho kaming may tinatago. At noong mga panahong ito ay hindi namin alam na pareho pala kami. Nangyari yung malaking twist sa buhay namin dahil sa isang kilalang app. Yung para sa mga discreet na bi or gay. Gusto ko lang naman subukan kasi narinig ko sa isang classmate naming gay na out na minsang ipinagmamalaki nitong may nakamatch daw siyang papabol. Yun talaga ang term niya, Kuya Dax. Dahil na rin sa curiosity, dinownload ko yung app ng isang gabing nakahiga na ako. Siguro para maramdaman kong ready na ba akong tanggapin yung sarili ko nun. Nag-sign up ako at dahil nga discreet ako, hindi ako naglagay ng masyadong detalye kahit ang picture ko. Ang nilagay ko na lang ay not a poser, meet me na lang. Nagulat ako nang may nag-message sa akin. At nang i-check ko ang profile niya, pareho kami na walang masyadong nakalagay na info sa profile namin. At bago lang din siya kasi nakalagay ay new user pa lang. Ang usapan namin ay surprise na lang ang pagkikita namin. Basta in-assure namin ang isa't isa na hindi kami magsisisi kasi pareho raw kaming may ipagmamalaki. Nagdesisyon kaming magkita sa isang coffee shop sa may BGC. Ang sabi niya lang, naka-red na polo shirt siya. Sinabi ko naman na naka-white t-shirt lang ako. At nang dumating siya, halos mahulog yung hawak kong kape. Si Marlon iyon. Nagkatingin na lang kami. Pareho kaming natulala na may malaking question mark sa mukha namin. Sa mga unang minuto'y walang nagsalita. Pero ang totoo nun, pareho na kaming kinakabahan. Gusto ko na sanang lumayo at maglakad palabas ng coffee shop na iyon. Pero naisip ko na parang huli na ang lahat. Kasi kilala na namin ang isa't isa base sa pagkakadescribe namin sa mga suot namin. At nang matagal na kami nag-uusap ay napagkasunduan namin na huwag nilang pag-usapan sa labas after ng gabing iyon. Secret lang namin kumbaga.
Iba kasi ang sitwasyon niya. Nag-iisang anak ng conservative na pamilya. Tapos ako naman ay breadwinner ng pamilya namin. Pareho kaming may dahilan para itago ang totoong pagkatao namin. Pagkatapos ng pagkikita namin sa coffee shop na iyon, hindi naging katulad ng dati ang samahan namin ni Marlon. Oo, sa harap ng mga tao, parang walang nagbago. Pareho pa rin kaming straight sa paningin ng lahat. Pero sa pagitan naming dalawa, may nabuksan na isang kakaibang damdamin na kahit anong gawin namin, may bagay na hindi na pwedeng ibalik sa dati. Simula nga noon ay mas madalas na siyang dumaan sa unit ko pagkatapos ng training niya sa basketball. Hindi siya nagpapaalam na pupunta siya, na hindi rin nagdadala ng kahit anuman lang. Basta pupunta na lang siya, uupo sa couch ko, manonood ng kung anong palabas sa TV o kaya'y sabay kami kakain ng takeout. Pero kahit wala kaming ginagawa at parehong nakaupo lang, ramdam na ramdam ko na may tensyon sa pagitan namin. Yung tipong kahit simple lang ang sulyap niya sa akin habang umiinom ng tubig, may ibang dating sa akin. Hanggang isang gabi nga, medyo tipsy kami pareho. Galing naman siya sa team dinner. Dumiretso agad siya sa unit ko. Nagbitbit siya ng 2 bote ng beer. Pinilit niya ako uminom kahit hindi ako sanay. Siguro dahil sa hindi nga ako sanay uminom at sa dami na din ang hindi masabi. Nagkatitigan kami. Hinilapit niya na lang yung mukha niya. Yung titig niya parang may gustong sabihin na matagal nang hindi masabi sa akin. Sa mata niya makikita mo yung magkahalong lungkot at saya dahil sa wakas, may taong nakakakilala na sa totoo niyang pagkatao na hindi siya ginajudge. Ang mga sumunod na nangyari hindi na kailangang idetali pa, Kuya Dax. Sa mga oras na yon, may nabuksang pinto sa bagong mundo na kami lang ang tao. Mundong pwedeng kaming maging malaya at maging masaya. Kinabukasan na hindi namin pinag-usapan ang tungkol doon. Pero simula nga noon ay naging parte na siya ng routine namin. Hindi kami araw-araw nakikita. Pero kapag may chance, laging doon na uuwi sa unit ko. Sa katahimikan na punong-puno ng damdamin. Palihim kaming lumalabas. Minsan sa mall, sa park. Pero hindi bilang mga taong may malalim pa sa pagkakaibigan ng relasyon. Oo, mahirap, Kuya Dax. Pero para sa akin, sapat na yung mga sandaling yon. Kasi kahit hindi kami malaya, at least, kami pa rin ang pinipili ng isa't isa. Isang madaling araw, gising pa rin kami ni Marlon. Nasa balcony lang kami ng unit ko. Pareho kaming may hawak ng bote ng beer. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero naramdaman ko na kailangan na naming pag-usapan yung mga bagay na ilang buwan na naming iniiwasan. Matagal ko nang nararamdaman na parang may bumabagabag sa kanya. Hindi lang yung normal na kaba, kundi yung klase ng takot na hindi mawala kahit gaano kasaya sa panlabas. Ramdam ko yun sa mga sulyap niya na bigla na lang niyang iniiwas. Binasag ko ang katahimikan namin ngayon sa isang tanong na hanggang kailan namin itatago ang relasyon namin, na hanggang kailan kaming ganon. Sinulyapan niya ako, pero makalipas ang ilang minuto, bumuntong hininga siya at sumagot ng, "Hindi ko alam, pero sa ngayon, hindi ko pa kayang sabihin sa mga magulang ko. Mahal kita, Rocco, pero sana maintindihan mo na hindi ko kayang sabihin sa mga magulang ko ang totoo. Bigyan mo pa ako ng panahon. Mahal na kita at masaya ako kahit ganito ang sitwasyon natin." At ang mas mabigat pa nun, sinabi niyang pinipilit na raw siya ng mga magulang niyang pumunta sa Australia. May mga kamag-anak sila roon at gusto siyang dalhin doon para doon na magtrabaho at manirahan. Bigla akong natahimik sa mga sinabi niya. Gusto ko sana magalit. Gusto ko sana magtanong kung paano na ako kung aalis siya. Paano na tong buhay na binuo naming dalawa kahit palihim lamang ang mga iyon. Pero hindi ko magawang magtampo sa kanya kasi alam ko, hindi lang ako nasasaktan sa mga oras na iyon. Pareho kaming nagbibitbit ng bigat ng sitwasyon sa gagawin niyang desisyon. Matapos ang gabing yon, akala ko tuloy na ang lahat.
Hine-expect ko na lang na sa mga susunod na araw ay mag-aayos na si Marlon ng gamit niya. Kukumpleto ng mga papeles niya at tuluyan na siyang aalis. Inihahanda ko ng sarili ko para roon, kahit hindi ko alam kung paano magsisimula nang wala siya. Hindi ko alam kung paano mamumuhay nang wala siya sa tabi ko, lalo na't nasanay na akong nandyan siya gabi-gabi. Hanggang isang gabi nga, habang nanonood kami ng TV sa unit ko, bigla siya nagsalita. Tinanggihan ko na. Ang sabi niya ng mahina. Napatingin naman ako sa kanya na may pagtataka. Hindi ko kagad na-gets kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ang sabi niya, kinausap na raw niya mga magulang niya, pero hindi niya sinabi ang tungkol sa amin. Ang sabi niya lang ay hindi niya kayang iwan ang buhay na meron siya dito sa Pilipinas. Ayaw daw niyang ipagpalit ang lahat sa isang planong hindi naman niya gusto sa simula pa lang. Alam niya magiging madali ang buhay niya sa Australia dahil nandun ang mga magulang niya. Pero mas pinili niya ang Pilipinas kasi dito niya naranasan ang maging totoo at maging masaya sa piling ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko na mga oras na iyon. Sobrang saya ko. Kulang na lang ay magtatalon ako. Kasi ibig sabihin nun, mas magtatagal pa ang pagsasama naming dalawa. Mas magiging seryoso pa. At dahil nga doon ay nagsimula mga plano namin, unti-unti kaming naghanap ng maliit na pwesto at nag-open kami ng isang milk tea shop. Ako nag-asikaso ng permits. Siya nag-ayos ng branding at menu. Noong una ay mahirap, puno ng stress, pero sa huli ay naging smooth naman ang lahat. Sa mga gabi na pagod sa trabaho, sa mga araw na halos walang benta, nandun pa rin kami sa isa't isa para umalalay kung medyo pinanghihinaan na kami ng loob. Lalapit siya sa likod ko. Yayakapin ako. Doon lang ay kinikilig na ako. May mga gabing parang gustong sumuko ng katawan ko sa lahat ng stress sa araw-araw. Nandun siya para alalayan ako papuntang higaan. Wala na kaming kailangang ipaliwanag sa isa't isa. Ang mga tawanan, mga pasimpleng tingin, mga small gesture na kahit walang salitang binibitawan, sapat na para malaman naming pareho na ito ang gusto namin. Sa totoo lang Kuya Dax, masaya naman talaga ako. Hindi ko masasabing kulang ako sa pagmamahal. Kasi sa bawat araw na gumigising ako na nandyan si Marlon, sapat na yung parang umiti ako buong maghapon. Hindi naman kami perpekto, pero alam kong totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Pero habang tumatagal, nagsimulang sumiksik yung tanong sa isip ko na hanggang kailan kaming ganitong patago. Nung una okay lang na sikreto lang ang status namin. Naintindihan ko naman siya kaya ayaw ko siyang pilitin. Pero dumating na yung panahon na napagtapos ko na yung mga kapatid ko sa pag-aaral, na unti-unti na ring lumaki yung negosyo namin. Mas stable naman ang buhay namin. Mas confident ako sa sarili ko. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, siguro panahon na para magtapat ako sa mga magulang ko. Hindi ko naman planong ipamukha sa kanila ang mga nagawa ko, na nagawa ko na mga dapat kong gawin para sa pamilya namin. Gusto ko lang maging malaya, na matulog gabi-gabi na wala lang itinatago. Gusto ko yung pagdating ko sa bahay, makakain kami ng sabay, na walang pangamba, walang takot na baka biglang may makakita sa litrato naming dalawa sa phone ko na sweet kami na higit pa sa pagiging magkaibigan o business partner. Kinausap ko si Marlon isang gabi. Pareho pa kaming pagod nun. Tahimik lang kami sa sala habang ipinapahinga ang ngalay namin mga paa sa maghapong paglalakad at pagtayo. Doon ko sinabi sa kanya na plano ko na mag-out sa pamilya ko. Simple lang ang sinabi ko. Ang sabi ko lang ay ready na ako. Pero ang sagot niya, hindi daw pwede. Tapos inulit niya yung matagal niya nang sinasabi sa akin na hindi pa ako handa. Hindi ko naman siya pipilitin na gawin din iyon dahil gagawin ko. Pero sabi niya, kung gagawin ko daw iyon, magkakaroon na ng hinala mga nakakilala sa amin. Kasi nasa isang bahay kami na baka dahil doon, makarating sa mga magulang niya iyon at pilitin na siyang pumunta sa Australia.
Kung mangyayari yon, magkakalayo kami. Medyo mabigat ang mga sinabi niya. May point naman siya. Kaya hindi ko na itago yung lungkot sa boses ko ng mga oras na iyon. Kuya Dax, pag mahal mo ang isang tao, syempre gusto mong ipagmalaki siya. Gusto mo sabihin, siya ang dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Pero hindi ko magawa yun kasi hindi pa daw siya handa. Simula nga nun ay medyo nag-iba ang kilos ko. Madalas na akong tahimik. Kapag nagyayaya siyang mag-movie kami sa gabi, minsan tumatanggi na ako. Napagod din kasi ako magkunwari kapag kasama namin yung suppliers, business partner. Kapag may kaibigan siyang dumadalaw, best friend/housemate lang kami. Alam mo ba yung pakiramdam na nasa isang kwarto kayo, pero parang ang layo-layo nyo sa isa't isa? Yun ang nangyayari sa amin ni Marlon. Wala kaming naging matinding away. Pero ramdam kong unti-unti na kaming lumalayo sa isa't isa ng mga panahong ito. Simula nung gabing sinabi kong gusto ko na mag-out, pero sinabi niyang hindi pa siya handa. Para bang may pader na biglang tumayo sa pagitan naming dalawa. Hindi na namin ito pinag-usapan ulit. Parang pareho kaming nanahimik na lang. Nang minsang nabutan ko siyang nakaupo sa dining table, hindi na niya ako kinumusta. Dati naman kahit pagod siya galing sa gym, tatawagin pa rin niya akong love o yayakapin habang nagluluto ako. Pero nang gabing iyon na kinumusta kong araw niya, ang sagot niya lang ay, "Ayos lang. Okay lang ako, kaya ko na to." Unti-unting napapansin ko na ding nawawala na din ang gana ko sa relasyon that time. Kapag nagsasalita siya, pinapakinggan ko lang. Pero wala na yung dati kong sigla. Parang hindi ko na rin kayang ipakita na okay lang ako. Isang hapon habang nag-aayos ako ng resibo sa counter ng milk tea shop namin, biglang tumunog yung phone ko. Si Mama. Hindi siya madalas tumatawag kaya agad akong kinabahan kasi kala ko emergency. "Anak, baka pwede kaming dumalaw ng papa mo sa susunod na linggo." Yun agad ang bunga niya pagkasagot ko. Tumango lang ako kahit hindi niya ako nakikita. "Oo ma, sige, punta kayo. Miss ko na din naman kayo ni Papa eh." Parang biglang kumabog yung dibdib ko. Kasi Kuya Dax, ito na yung pagkakataon. Panahon na siguro. Tapos ng responsibilidad ko sa pamilya ko. Napagtapos ko na mga kapatid ko. Okay na si Mama at Papa. May sariling negosyo na rin. Wala na ding dahilan para hindi ko sabihin kung sino talaga ako. Pag-uwi ko sa kondo, nadatan ko si Marlon na nanonood ng highlights ng laro nila. Tahimik lang ako nung una, pero sa loob-loob ko, bumibilis ng tibok ng dibdib ko. Nga pala, pupunta si na Mama next week dito. Plano ko na rin magtapat sa kanila kung ano talaga ako. Pinilit ko maging kalmado, pero ang totoo, naghihintay ako ng kahit anong reaksyon mula sa kanya. Suporta, galit ba, takot o kahit ano. Pero wala. Tumango lang siya tapos tumingin lang ulit sa screen. Doon ko lalo naramdaman kung gaano kalayo na talaga namin sa isa't isa. Ako handa na sa lahat ng bagay. Siya naman ay hindi pa. Sa mga sumunod na araw ay inihanda ko ng unit. Linis dito, ayos doon. Si Marlon naman ay parang normal lang. Walang binago sa routine niya. Pero ramdam ko na umiiwa siya. Sabado ng hapon nang dumating sina Mama at Papa. Nakangiti si Mama habang daladala ang paborito kong lutong bahay. Binalot pa talaga sa aluminum foil. Si Papa naman laging tahimik lang. Pero alam kong masaya siyang makita ako sa wakas. Naunang pumasok si Mama sa unit ko at sinabing, "Ang ganda naman pala ng lugar mo, anak." Sabi niya habang inililibot ang mata sa paligid. Inaya ko sila sa dining table. Pumwesto ako para magsimula magsalita at bala ko na sana doon ko na sasabihin ang lahat. Pero bago pa man ako makapagsalita, bumukas ng pinto ng unit. Si Marlon. May dalang food. Bihis na bihis siya. Nakaboton daw ng polo. Nakaayos ang buhok. Iba yung dating niya.
Hindi siya yung usual na tambay lang sa sala. Nakasimangot si Papa nung una. Parang nagtataka kung sino yung biglang dumating. Pero bago pa siya makapagtanong, lumapit na si Marlon sa lamesa. Good evening po. Ako po pala si Marlon, business partner ni Rocco. Kinabahan ako, Kuya Dax, pero bigla siyang ngumiti. Inilapag ang dala niya sa mesa at tinapik ako sa balikat. Napadaan po kasi gusto ko rin po sana makilala kayo. Nabanggit po kasi ni Rocco na darating nga daw kayo ngayon. Sabi niya. Ikaw pala si Marlon. Palagi ka nababanggit sa akin ng anak ko. Tapos sabay silang nagkamay ni Papa. Wala naman masyadong usapan, pero naging magaan ang hapunan namin. Pinuri pa ni Mama yung dalang pansit ni Marlon at nagkwento si Papa tungkol sa first job niya nung 80s. Wala namang sinabi si Marlon tungkol sa relasyon namin. Wala na rin akong inamin ng gabing iyon. Pero yung pagharap niya sa magulang ko, yung pagbibihis, yung effort na magdala ng pagkain at magpakilala ng maayos, para sa akin, naging malaking bagay iyon. Kasi sa dami ng araw na pananahimik niya, nung gabi na iyon ay pinili niya magsalita. Pagkaalis ni na Mama at Papa kinabukasan, tahimik lang kaming dalawa ni Marlon sa unit. Hindi ko siya in-expect na biglang magtapat o sabing handa na siyang ipagsigawan ng relasyon namin. Hindi ganon si Marlon. Hindi siya yung tipo ng lalaking nagsasalita kagad ng damdamin. Pero ngayong gabi, ramdam ko na nag-iba yung kilos niya. Tumabi siya sa akin. Wala siyang makabagbag damdaming speech. Pero inilagay niya ang ulo niya sa balikat ko. At ang sabi lang niya ng mahina ay, "Maraming salamat." Tinanong ko siya kung para sa yung salamat na yon. Ang sagot lang niya ay, "Salamat. Hindi mo ako iniwan. Salamat sa pag-intindi." Doon ko napagtanto, Kuya Dax, na hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipangalanda ka. Hindi rin ibig sabihin na hindi pinagmamalaki o ipinopost sa social media, hindi ka na niya mahal. Ang mahalaga palagi siyang naroon sa tabi mo at sinusubukan niyang gawin ang kaya niya sa paraan na alam niya. Ang sabi niya sa akin habang nakahiga na kami, "Hindi pa ako handa sa ngayon, Rocco. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita mahal. Tamang oras lang hinihiling ko sa'yo. Mahanap lang ako ng tiyempo para ipagsigawan na mahal kita." Natouch ako, to be honest. Hindi madalas magsalita ng ganon si Marlon. Hindi siya expressive. Pero kapag nagsalita siya, ramdam mong mula sa puso na iyon. Hindi biro yung ginawa niya nung dumating ang mga magulang ko. Kasi kahit hindi pa niya masabi na totoo na ano ba talaga kami, lumapit siya sa pamilya ko. Nagpakilala ng formal. Sa ngayon, Kuya Dax, habang isinusulat ko tong huling bahagi ng kwento ko, nakaupo lang kami sa malit naming opisina sa likod ng shop. Sarado na ang milk tea shop namin. Si Marlon nasa labas, binibilang ang resibo habang may hawak na iced coffee. Paborito niya kasi yon kahit 10 oras na ng gabi. Tahimik lang ang paligid, pero sa loob-loob ko, may kung anong halo-halong damdamin. Konting saya na may konting lungkot. Konting pangarap na sana, balang araw hindi na kami kailangang magtago pa. Naging masaya na ako, oo, totoo yun. Kahit hindi kami malaya sa mata ng iba, sapat na sa akin na naharamdaman kong pinipili pa rin ako ni Marlon araw-araw. Yung umuwi kami sa isang kondo. Yung magkasabay kaming kumakain ng breakfast. Yung tatawagin niya akong boss sa harap ng ibang tao. Pero tatawagin akong love kapag kami nilang dalawa. At kung darating man yung araw na maging handa na siya, kung sakaling dumating na yung panahon na hindi na namin kailangang magkunwaring business partner lang kami, ipinapangako ko sa'yo, Kuya Dax, isusulat ko ang bukto ng buhay namin ni Marlon at ipapadala ko ulit sa iyo para ipanarate. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Rocco at ito ang true confession ko.